paghiwalayan nila ni Moira, dapat magkasama na kayo ngayon. At kahit magsama kaming dalawa, hindi kami magiging masaya dahil hindi kami titigilan ni Moira. Ang gusto ko lang naman tahimik na buhay para sa akin at para sa anak ko. Nagigising-gising na rin siya at nakikita-kita niya na rin ang masamang ugali ni Moira. Nakatingin pa rin si Obing sa asawa niya na pikit ang isang mata. Mas mabuti na yon kaysa sa dating parehong pikitang mata. Pero kung iba din lang naman ang papanigan mo, adi sige, okay. Hindi kita kailangan. Hindi ko to kailangan kapangit-pangit ang bahay mo. Lumayas ka! Layas! Mayaman pa rin ako. Maganda kayong lahat sa akin. Makakaganti rin ako sa iyo, Lynette. Aagawin kong lahat sa'yo. Asan na yung mga gamit ko? Hindi ko po alam. Nandito lang yun, natulog ako kasama ko yung maleta ko. Ewan ko po. Eh, ikaw lang tao dito. Siguro ninakaw mo, no? Hindi po ako magnanakaw. Nagtatrabaho po ako ng marangal. Nandito lang yung maleta ko, natulog ako kasama yung maleta ko. Please, wag mo na siyang kasuhan. I'll think about it, Zoe. Pero please, huwag mo nang kausapin ang mami mo. Dad, paano kung kailangan niya tayo? Please, huwag mo nang kausapin ang mami mo. Ew! 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 Anong tinitingin-tingin niyo dyan, ha? Ngayon lang kayo nakakita ng Diyos ang sumusuka? Saan ako pupunta nito? Hindi ako makauwi. Alam ko na. Sa M Gourmet sa restaurant ko. Taxi! Moira? Lynette? Moira? Ikaw pa talaga yan? Oh, bakit? Bakit ganyan yung itsura mo? Ano nangyari sa'yo? Wala kang pakialam. At amoy alak ka. Oo. Kasi uminom ako. I partied. Talaga? Pagkatapos ng mga nangyari sa'yo, naku mo pa talaga mag-party? At bakit naman hindi? Inosente ako. Bakit ako magpapaapekto? Ikaw ang dapat maapektuhan dahil ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Alam mo, Moira, alam ko na napakagaling mong magsinungaling. Pero hindi mo na ako maluloko. Sigurado ako na palayas ka sa bahay ninyo. Kaya ngayon, sa lansangan ka na lang nakatira. Excuse me. Kahit mapalayasin ako, hinding-hindi ako matutulog sa kalsada katulad nyo. Excuse me, mayaman ako. I have assets. I have more assets than you can ever imagine. Oo nga, pero ngayon, amoy bulok na gulay ka. Alam mo kung ako sa'yo, umuwi ka na. Kasi baka mamaya pagkamalang kang taong grasa tapos limusang ka pa. Anyway, I have to go. Ay, teka. O, sigurado ako, kakailanganin mo to. O, ito, sigurado ako wala kang cash. Hindi ko kailangan yung pera mo. Malis ka na! Sama talaga na ugaling mo, ikaw na nga itong binibigyan, bahala ka na nga sa buhay mo. Pero bago ako umalis ha, gusto ko lang sabihin sa'yo, alam mo sa lahat ng mga naging look mo, yan ang pinakabagay sa'yo. Alam mo yung dating na parang ang baho mo, na ang dumi mo, na amoy bulok na hindi mo maintindihan. Perfect. Alam mo, i-maintain mo na yan. Dapat ganyan na palagi ang look mo. Bagay na bagay sa'yo. Anyway, I have to go. Bye. Mayas ka na! Peste! Kuya, dalhin niyo po ako sa M Gourmet Cafe sa J. Pili Avenue po. Oy! Malayo yun. 500. Ano? 500? Ang dumi-dumi mo kaya. Amoy suka ka pa. Lilinisan ko pa tong sasakyan ko pag ikaw yung sumakay. Sige, gawin mo 600. O sige na. Babayaran na lang kita pagdating ko doon. Ay, hindi. Ha? Hindi may pera ako, kaya kitang bayaran. Alam ko na yan, scammer ka. Ha? Hindi ako scammer, may pera ako. Kaya kitang bayaran, kuya. Banalize gamin mo. Hoy, hindi ako scammer. Ang yabang-yabang mo. Alam mo naman, ang baho-baho kaya ng taxi mo. He? Anong tinitingin niyo dyan? Alam nyo. God. Minamalas ka talaga, oo.
Anak, Kamusta ka po? medyo masama pa rin pakiramdam ko. Sa tingin ko, kailangan ko talaga may mag-alaga sa akin. Huwag ka po mag-alala, alagahan po kita. Upo po muna tayo. Doc, ako na po mag-i-interview kay Doc. Kukuha lang ako ng mga forms, okay? Excuse me po. Tay, alam po ba ni Zoe na pumunta ka po dito? Hindi. At huwag mo muna paalam. Bakit po? Hindi pa rin po ba kayo okay ni Zoe? Okay naman na, pero some things have changed. Lalo na yung tiwala. It will take me some time to get to fully trust her again. Well, I'm trying to understand her kasi anak ko pa rin naman siya. Si Moira, yun ang hindi ko mapapatawad. Alam niyo po, nag-aalala nga po si Nanay. Baka mamaya daw po may ginawa pa pong iba sa'yo si Ma'am Moira. Talaga? Nag-aalala si Lynette sa akin? Oo naman po, tatay ko po kayo eh. Saka nag-aalala po siya na baka mamaya may gawin pa po si Ma'am Moira sa amin. Naku, subukan lang niya. At ako talaga makakalaban niya. Basta anak, kapag may ginawa sa'yo si Moira, isumbong mo kaagad sa akin. Idadagdag ko yun sa kaso niya. Buisit na taxi driver yan. Kala mo naman, ganda-ganda na sasakyan niya. He? Hoy! Magsibabaan kayo dyan. Sasakay ako. Baba! Baba! Bakit kami bababa? Hoy! Bakit mo pinababa ang pasahero ko? Adik ka ba? Excuse me, mas mukha ka pang adik eh sa akin. Dalhin mo ko sa M's Gourmet. Ha? Siyempre, hindi mo alam yung M's Gourmet kasi social na restaurant yon. Nasa J. Pili Avenue yon. Dalhin mo ako doon. J. Pili Avenue? Malayo yun dito. Saka may pambayad ka ba? Wala akong cash ngayon, pero babayaran kita sa restaurant kahit doble pa, Manong. Hoy! Alam ko na yung mga style na yan. Style mo, bulok na yan. Pasalamat ka, mabait ako sa pulubi. Sige, pwede ka sumakay, pero sabit lang. Sabit? Oo, wala ka namang pambayad. At saka ang dubi-dubi mo. Madudubi alay mga pasahero ko. Excuse me, hindi mo ba ako kilala? Ako si Moira Tanyag at hindi ako sasabit niya sa jeep mo. Di wag! Ang arte-arte mo. Ang arte. Oh no, sandali! Paano, wait! Sasabit na ako, Manong! Sandali lang, wait! Oh my God, paano ba